Hello, what's up? This is Kotman back again for another unboxing at unang impression mga tayo. Gusto kong gawan to ng sarili niya talagang unboxing kasi this is the Nothing Phone 2A. So first time ko pong magkakaroon ng Nothing Phone and excited na talaga ako kasi parang ako lang yata ang YouTuber na hindi nagkaroon ng ganito. So this time, timing naman nung gusto ko na magkaroon, biglang nag-release ng special edition. So this is the Nothing Phone 2A special edition and this is official po na sa Pilipinas talaga na release. May NTC po siya talaga na seal. So without further ado, let's start the unboxing. Wow, kasing ganda siya ng pagkakakita ko talaga dun sa nung nirelease yung advertisement nito at yung mga teasers sa YouTube ngayon. Yeah, kasing ganda po siya nun. Wow. And hawak ko na siya ngayon finally. So konting explore lang muna tayo, no? So dito sa baba meron tayong nakasulat na Nothing. You know, parang dot matrix yung font niya. See? And then, meron tayo ditong some text na nakasulat. And then, I don't know kung para saan to, pero it's nice. May red, yellow, and then the gray na design. Para sa akin na, mas buhay na buhay ito compared dun sa white. Although, initially, ang plano ko talaga, nung bibili na ako nito, yung puti lang. Pero yun nga, timing, biglang nirelease ito. Sabi ko, yun, mas maganda yun, mas perfect sa akin yun. Yes, and to think na limited edition po ito, I was happy. Actually, ilang beses ako na sold outan ako sa Digital Walker mismo. Tunay ko doon makipag-contact sa kanila. Wala po ako nabili. Wala pong sponsorship ito ha. Talagang bili po ito. And then I tried sa Lazada Nothing Phone. So sakto, buti pagkapindot ko ng checkout, na sold out siya bigla. So that means para sa akin talaga ito. Wala lang. Tingin ko, I know na hindi ito malakas na phone. Hindi ito halimaw na phone. But the point is, maganda siya. Capable naman siya sa mga daily task ko. Hindi ko i-assume na gaming phone ito. Hindi rin naman in-advertise ito na gaming phone. So, para sa akin, okay na to for daily use. Not for gaming, but for daily use. And I believe, kayang-kaya nitong gampanan yung mga daily na pangangailangan ko. So, solid po ito. Continue tayo sa tour. So, sa baba, meron tayo ditong speaker. And then USB Type-C. I'm not sure kung 2.0 ito o 3.0. And then, we have the SIM tray. So, open lang natin. So, wala malaman. Hopefully, dual SIM lang sana. But if not, okay lang. Walang problema sa akin. Dual SIM naman po siya. Not hybrid, dual SIM lang talaga. So, ibig sabihin, hindi po siya expandable na storage. Walang micro SD card slot. But, pwede rito ang SIM card. Dalawang SIM card. And then, yung material, halata naman siya actually na plastic. Maganda kasi yung kanyang paint job. Hindi glossy. Tama lang, flat lang. This one, medyo nag-worry lang ako kasi nga, this one, hindi po ito glass ha. Plastic din po ito. Transparent plastic lang ito. And I believe fingerprint smudge magnet. So, maybe, bilang ko na lang to ng case na transparent din para hindi masyadong tumidikit sa mismong case and possibly madali din ito magasgas. So yun, may dalawa po tayong camera dito as you can see. So hindi pala siya black, akala ko black. This is blue, parang navy blue. And then maybe this is the flash. Kasi siya lang dito medyo parang dominant na LED talaga. And I assume ito mga nasa gilid ay yung mga pailaw niya. And then dito sa kanan, meron tayong power button. Power button lang kasi I believe kung hindi ako nagkakamali ito ay under display fingerprint. Sa taas naman, meron tayong noise cancellation mic. Yun lang meron doon. And then dito sa kaliwa is yung volume rocker. So I believe sakto lang yung height. Yeah. Compare ko lang saglit sa aking iPhone 14. No? So mas malaki siya. This is 14 Pro lang naman po. So mas malaki siya sa iPhone 14 Pro ko. Yeah. And actually mas gusto ko yung height ng kanyang volume rocker compare dito. Kasi pag gamit ko to, medyo, hindi, pwede rin pala. Halos similar lang pala sila ng height. Mukha lang mas mataas itong iPhone kasi maliit. But pareho lang din pala ng abot ko para pag nagpapalit ako ng volume. Now, buksan na natin siya for the first time. Ooh, yun, gusto ko yun. Maganda yung haptic niya, maganda yung vibration. Nothing. Uy, nice. May pa-animation. English UK. Ano bang English US? English Philippines. Yan, mas gusto ko yan. Again, unboxing impression lang po ito ha. Kung inaasahan nyo po ay detalyadong review ay sa next video na po yun. Huwag nyo po muna asahan na magre-review ako rito. Ito ay more on honeymoon
Honeymoon video pa po ito. So, ang makikita ko lang sa ngayon at this stage is puro goods niya. Puro mga magaganda kasi excited pa po ako. I'm just observing right now sa mga features na meron siya. So, connect ko lang siya saglit sa aking Wi-Fi. 5 GHz Wi-Fi po ito. Gusto ko yung kanyang haptic feedback, no? May halatang medyo malapit siya sa iPhone actually. Yung kanyang haptic. Malapit lang, hindi ko sasabi exact. Malapit siya doon. So, I like the feeling. Hindi feeling cheap yung haptic. Pansin ko lang, currently nadidetect niya yung VoLTE but I don't see any Wi-Fi. Login lang ako saglit. So, ito na, nakapasok na tayo. Ayun, cute. Ooh, next. Call recognition. Okay, uniquely patterns indicate who is calling. Essential notification. So, yung vertical is yun yung sa essential notifications lang. Glyph timer, yun yung nasa taas. This one. Okay. Keep track of time at gun screen free. Choose your visual style. Mas gusto ko to syempre. Masyadong common na to. Puro ganito na yung setup ng Android ko eh. So ito naman. Gamitin natin mismo yung nothing. Ooh, lalang sexy. Install lang ko muna ng mga apps and maybe some tests sa camera test. Then balikan ko kayo. Wait lang, saglit lang po ito. So ito, try na muna natin yun. Lalaro na tayo. Set na natin sa extreme. Ang default po niya is HD and very high lang. So sinet ko lang sa extreme kasi gusto ko makita kung kaya niya kaya niya hanggang 120 fps or at least malapit doon. So nilagyan natin sa balance, extreme, medium graphics and then bright. Okay? So test natin, hopefully maganda-gandang frame rates makuha natin. Again, this is gaming pagkatapos mismo ng unboxing. So ano pa to factory charge pa to, lahat so on and so forth. So bigyan natin ng consideration ng konti, pero I'm still hoping mataas ang maibigay niyang frame rate. In fairness, masarap siya as handheld, no? Sakto lang yung laki, hindi kalaki yan. Pero syempre, I would still prefer sana mas malaki. But still, okay na okay. So far, sa audio naman, dual speaker siya. Dito nalabas ang speaker mismo sa parang earpiece niya. So, doon ko narinig yan. And then ito. Hindi naman sama. Hindi pa rin pantay as usual. Pero, at least, malakas pa rin naman yung dito sa may earpiece. Okay, let's do this. Waiting for high FPS. Mukhang hanggang 60 lang hanggang 60 lang talaga siya. This when I enter the stage, they all flee emergency landing. Time waits for no one. Tama naman, diba? Naka-high graphics tayo eh. Extreme FPS naman. Lang talaga. Oo, wala pa akong barel. Hey, I got ambushed. You ran right into my line of fire. Prepare for a quake! Reloading for Isle City. Oh, a muzzle, level 5. A nice little ace package from Duckside. Direct hit. You should have ducked. Retro. Duckside's getting angry. Things are gonna get serious. Direct hit. Woo! Yun, oh. Final temperature 38. So, dahil siguro 60 FPS lang talaga. Mukhang nililimit lang siya sa 60. But it's okay. Still smooth pa rin naman ng 60. Don't get me wrong. So, yeah, 60 FPS tayo. Tingnan natin kung stable yung 60 FPS niya. Silipin natin saglit. Tapusin natin to. Quit lang tayo. Let's see kung kamusta ang kanyang stability. Firelight, ito yung pinakahuling laro, is almost 40 minutes. Wow, pwede na, hindi na masama. Sa umpisa, yung unang laro natin, kasi doon naka HD pa siya, HD at high graphics, may konti tayong
deep. Pero kung lumipat tayo sa balance and then extreme, wala na po yung deep halos. Konting movement na lang. So talagang nakalimit lang tayo sa 60 but still 60 FPS is smooth pa rin naman po ha. And ito po yung average natin, 54 FPS. So very good po siya sa far light, extreme at balance, and of course yung kanina yung HD, unang test ko kanina na hindi ko nakuha na ng video, HD and very high FPS. So yun. Okay po siya sa initial na test natin sa gaming. Initial pa lang naman po ito. And then now lipat naman tayo ng konti sa camera. Pakita ko lang sa inyo yung pinaka-camera app niya. So basic lang din pala. Okay Len. And of course, kanina hindi ko pa kasi masyadong inano yung camera. Dumiretso na agad ako sa pagkuha ng mga shots. So yung mga basic na ng mga kuha, dito pa rin naman. Tapos dito sa more, mayroon lang tayong time-lapse, paano, and expert. Wala yung mga dual video guys sa Infinix. Okay lang din yan, basic, and reminds me actually yung interface niya similar ng konti, no? If I'm not mistaken, similar siya ng konti sa iPhone. Hindi ko sinasabing pareho ha, I'm just saying similar lang kasi yun ang naalala ko, kasi pareho din sila may ganito o pareho lang din. So, and black, and ang wala lang dito yung cinematic, of course. Marami actually wala rin, basta yung similar lang interface. Okay, I'm just comparing kasi natutuwa lang ako kasi meron akong iPhone XR. Sadly, wala dito yung iPhone XR ko. Naibigay ko na sa family member. So, ito na lang muna since pareho lang din naman ng camera app. And it really reminds me yung feeling, yung itsura, yung dating niya, yung character ng design niya rito sa harap. At least sa harap lang ha, is parang iPhone XR. Pero syempre, ibang usapan na dito sa likod. Ibang aura niya rito sa likod, talagang and nakakatuwa lang kasi alam ko limited edition lang to. Sana manatili siyang limited edition. Parang sa mga kagaya kasi parang pride yun na ilan lang kami meron ganito sa Pilipinas. Siguro mga 100, 1,000, I'm not really sure. Basta alam ko hindi ito ganun ka-common sa Pilipinas. So I like that. Although yes, nakita niyo naman hindi ganun ka-lakas yung kanyang chipset for gaming. But still, it can game. It can still game ha. It's just that hindi siya pang hardcore gaming. And just to remind you, this is not marketed as gaming phone. So, of course, papakita ko pala saglit bago tayo umalis dito sa camera is maximum niya is 4K at 30 FPS dito po sa rear camera. And sa front naman, meron lang tayo hanggang 1080p at 60 FPS. Pakita ko sa inyo sample saglit. So, ito yung mga una pong shots. I'm not sure kung ayun. Actually, para sa akin na slightly slightly boosted, mga around 5% siguro. Hindi naman aggressive kasi base rito, mapakita ko naman sa inyo actually. Malapit naman yung to actual na kulay, especially dun sa green at saka sa pula. Pero yung sa pula, pansin nyo, may slight boosting, zoom in natin ng konti. So may slight siya na boosting sa pula. Sa green, okay lang, halos pareho lang din. Sa pula siya medyo slightly boosted. And don't get me wrong, nagagandahan ako hindi ko po siya binabash. Nagagandahan ako sa kulay na produce na dito. Actually, ang ganda rin yun. Natural yung blurring, nakadepende sa layo. So from here, napakalino po, kita natin yung mga detalye ng aking itong, ano ba tawag sa ito? Basta yung sa pangalan. And then, habang lumalayo, nag-uumpisa na rin siya mag-blur, and yung pinakadulo nga, blur na talaga siya. So, I like na, gusto ko yung ganong effect na medyo may pagka-bokeh effect ika nga. And then, of course, ito rin. Ito, maganda rin dito, slightly boosted din ang kulay dito. Dito naman, I don't know why. Kanina yung green, hindi niya binubuhos, but this one, naka-boost naman siya this time. Medyo may inconsistency din. Pero sa details, wala tayong reklamo sa details. Kita nyo naman kung gaano. Ang ganda lang pagdating sa details. And then, of course, here, ito medyo challenging ito, I know, kasi tinatry ko talaga kung peke ba yung bokeh effect niya, and turns out legit naman po. Yung nandito sa foreground is malinaw, and then pagdating sa background, kahit na medyo nasa gitna siya ng mga details na ganito kahirap, is napablur niya pa rin. So totoong nadidetect niya yung malayo at malapit. So totoo po yung bokeh effect dito. Ganun din dito, actually maganda rin. Yes, actually maganda yung pagka-blur dito. Ito, dito ko nalaman na pwede pala i-adjust yung kanyang aperture. So from here, pansin mo, hindi siya blur dito, malinaw yung mismong subject. Tapos nung in-adjust ko yung aperture niya, pwede pa pala siyang ipalabo palalo. Kung gusto mo lang, best scenario to kapag crowded, gusto mo ikaw lang makita, as long as ikaw yung pinaka-subject ng camera, and then yung mga tao sa paligid mo hindi kita yung mga mukha. So mas maganda yung ganito yung na-adjust yung aperture. Wala lang, may mga basic lang. Hindi naman ako camera expert, pero yun yung mga napapansin ko na best scenario lang na mas maganda kapag marami. Nasa public hindi na lang maaninag masyadong mukha ng mga tao sa paligid mo, lalo-lalo na sa background. So okay na yung ganon. And then dito, okay to. May konting ilaw lang tayo dito, and actually nakuha na niya pa rin na malinaw. So of course medyo soften ng konti yung details, pero at least nakukuha niya.
looking here, actually decent na yan eh. Then lipat tayo sa selfie cam. So ito medyo another inconsistencies din na napansin ko sa kanya. May mga shots siya na gaya nito warm masyado, and then merong kuha ito warm pa rin to actually, and then biglang hindi na, biglang cool. Pansin niyo yung coloring magkaiba. Ito medyo warm, pero same room pa rin naman, same scenario, same lighting, pero mayroon siyang inconsistencies na nangyayari. Ito again, dito medyo cooler na compared dito kanina sa warm, di ba? Pero overall, dito sa picture, at least hindi niya ako masyadong bino-beautify. May siguro mga 1 to 2% lang na application ng beautification, kasi kita pa rin naman technically yung aking mga butlig-butlig. So yun, at least mas realistic. Again, hindi perfect, pero may konting effect pa rin. Para sa akin, may nakikita pa rin akong konting effect ng beautification, which is, I guess, acceptable na yun kaysa naman sa ibang na-test ko na masyadong aggressive yung beautification. And pakita ko na lang din sa inyo yung video samples. So, ito po ang kanyang video recording sa likod. This supports 4K at 30 FPS. Kamusta naman yung audio, yung microphone, kamusta, and kamusta naman yung quality. Para sa akin, dito mukha namang okay, slightly boosted. Slight lang, hindi siya aggressive talaga na boost, pero pansin ko lang na mas matingkad ng konti kulay ng red dito compared sa totoong scene. Slight lang, hindi naman siya aggressive sa boosting, and same din sa bulaklak. And sa green, eto sa green tama, halos hindi sila nagkakapareho sa red. Pansin ko lang na yung red ay slightly, sobrang mga siguro mga 3% boosted lang or 5% boosted. So yun, I'm not sure kung meron tong OIS, maybe check ko na lang sa detalyadong review, but this one so far okay naman siya. Yeah, and then try natin maglayo ko ng konti para ma-zoom natin. Times to zoom. And yan po yung basic, and then digital zoom naman. Okay, so yun, kita natin. Okay yung yung kanyang zoom. Hindi nag-jitter yung zoom. So far okay siya. Okay, zoom again. Smooth, hindi siya yung instant. May icon naman. Meron namang may pa-zoom na bahagya. Ano yung lamok? Pwede mang lamok. Anyway, yan po. Kamusta yung microphone? So, ito naman ang kanyang front recording. Nagma-max out siya hanggang 1080p at 60 fps. Pansin ko lang, medyo parang slightly beautified ako rito. Slightly, no? Pero sa smoothness, pansin ko okay naman. Yun lang, medyo hindi ko lang trip yung beautify kasi hindi ko masyadong maaninag yung bako-bako sa mukha ko para makinis ako rito, no? I don't know, pero so far okay. And pansin ko rin medyo warm yung dating ng which I like naman. I like it na warm siya, pero medyo slightly beautified ako ng bahagya, slightly na bahagya pa, no? Kamusta naman yung mic? So overall, pagdating sa camera, okay na rin. Hindi ko masasabing flagship level. Pwede na siguro sa binayaran ko. Sakto na rin. Magagamit ko na rin to pag nasa labas ako. Pakukuhanan ko na ng mga ayos ng mga nasa paligid. Yun nga lang, nabitin lang ako kasi wala siyang 4K at 60 fps. And again, dun sa camera sa front, wala siyang 4K. At least sana 4K 30. Wala, 1080p 60 lang. But okay, it's okay. Bitin. Pero yeah, 21K pa rin man ang binayaran ko. Feeling ko malaki pa rin yun. But anyway, it's acceptable pa rin. Hindi nga lang talaga ako totally satisfied sa maximum na kuha ng camera niya. Pero again, okay lang. Acceptable pa rin sa akin yun. And then, medyo nilaro-laro ko na ng konti yung kanyang mga widgets. No? So, nakakatuwa kasi meron siyang audio recording na widgets na floating lang siya dyan. Pero, yan yung floating widget na yan is ready na siya anytime kung gusto mong pindutin for audio recording. Audio lang po yan. So pag pinindot ko, nagsasalita ako rito or may nag-uusap, pwedeng mabilisan mo lang pipindutin, no? Pwede mo na i-record yung nangyayari. Like kunwari, kailangan mo na ebidensya sa mga usapan na kunwari, nasasama yung tropa mo sa outing, siya yung pasimuno, and then after a week, hindi na siya, nagbago na isip niya, paparinig mo ngayon yung nirecord mo na audio. Diba? Doon na rin direct mismo sa widget. I like it. Tapos ito sa clock, okay din yung mga live clock nila, then weather, then of course the clock. Ba't nga pala dalawang clock na ito, no? Parang redundant tuloy, dalawang clock. Tanggalin ko na siguro itong isang to. Ito, then ito. Yan, parang gusto ko yung ganyan na style lang. Yun, no? Yan, so I like it. So medyo kukuting-tingin ko pa siya actually sa mga susunod na araw. So like I said, this is just
unboxing and first impression. So, pasensya na kung hindi pa ganun karami yung details. But, as you can see, solid naman yung kanya na ipakita so far. And then, konting ano lang din, natuwa lang ako dito sa mga glyph niya. Yeah, ito yung mga settings na hinahanap. Of course, lalaruin ko pa rin yan. Not right now. Of course, customization, so on and so forth. Nandito rin. Actually, may nagustuhan ko yung mga sounds niya rito. Like, try natin pakita. Parinig ko lang sa inyo, siguro pa sample lang. Ito yung default kanina eh. Oh, ang angas. Again, this is for yung notification for mga calls. Oh, cute. This one? Ito parang yung soundtrack ng Batman dati na sinauna. Pakinggan nyo. Ewan ko, familiar sa inyo ito. Di ba? Parang sa Batman dati sinauna. Okay din. Ang cute yun ng mga ginagamit nilang tones dito. Parang para sa akin unique kasi sa dami na nang dumaan sa akin na phone, parang nakakatuwa lang na mayroong mga bago lang sa pandinig ko. Like I said, honeymoon stage po ito. So, expect na lahat ng magaganda muna ang nakikita ko kasi excited pa po ako. Pero bigyan nyo ko ng at least 1 month siguro. Balik kayo mas mabusisi na kung saan critical na po ang aking observation sa kanya. But for now, ito na muna siguro. No? And then, siguro, bago tayo matapos, pakita ko na rin kayo. Ito, initial lang to. Nabababaan ako actually sa kanyang Antutu score, 646,000. Ayun, mataas na yan compared sa iba, but para sa akin medyo bitin. Pero hopefully, mababa lang siya kasi galing pa lang sa box na Antutu test. Unboxing pa lang naman ito. So, sabi, may nabasa kasi ako sa isang forum about sa nating phones na kailangan daw palipasin ng 24 hours to 1 week at least. And then, at that time daw, ibang-iba na daw po ang naibibigay niyang performance compare sa unboxing ng performance. So, nag-a-adjust pa yata yung chipset at yung software sa lifestyle ko and then dun siguro makikita natin mag-improve. So, siguro bibigyan ko siya ng a week, 2 weeks, 3 weeks, or a month maybe para mabigyan ko naman siya ng maayos na justification at saka verdict. Okay? So, for now, natutuwa lang ako na may mga ganito siyang picture. And of course, pahabol lang. Kahit di siya gaming phone, meron siyang game mode. Actually, punta lang tayo dito sa system. And then, meron siyang game mode. So, tuwa ako, meron siyang game mode, ha? It's nice. And then, game dashboard, so on and so forth. So, I like it. Anyway, for now, yun lang muna. Pasensya na ulit kung mabibiting kayo, pero kailangan ko muna talaga siyang i-test para mas mabigyan ko siya ng maayos na verdict. So, hanggang doon lang. I hope abangan nyo yung full review or detalyadong review. This is the Nothing Phone 2A unboxing and first impression. Again, this is not a review pa ha. Hindi pa po ito review. Ito ay honeymoon stage pa lang. Pansin nyo, puro positive pa sinasabi ko. Honeymoon stage pa lang. Ganda, no? I like this. And of course, add ko lang itong details na to. Kita nyo, diba? Sa gilid. Kitang-kita natin yung ito yung transparent na ano. Parang yung sa Mahjong na ano. Parang ganun yung nakikita ko. Again, this is not glass ha. This is plastic. Ang solid lang, no? Parang may nakapatong na tubig sa case ko. Napansin ko lang yung mga ganun details. Anyway, hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.